Good morning, mga ka-churba. Churba. Good morning, mga ka-churba. Kamusta? Mga kape? Nag-aagahan ko na ang pag-churba sa iyo, kakachika. Alam mo ba, ang cellphone ko, Diyos mo, nakakaloka. Parang gusto na ata maitapon. Oo, nakakaloka. Hindi ako makapag-video. Oo, sakit sa ulo, stress ako. Break it down. Nakakaloka talaga mga cellphone na yan. Nakakaloka. Kay luma na kasi yan, Dida. Kaya di pa ako nakakabili ng bago. Pag ako pinasahod-sahod, bili talaga ako ng bagong cellphone. Yun, chika ako sa iyo, Diday. Kasi alam ko naman na maaga pa lang, chismosa ka na. Na syempre, chismis ko na sa iyo. Kaya mauna ka na lang, di pungal ka. So yun, kasi meron ako na alala. Kape muna, init. So, nung nakilala ko, so itong isang babae na to, naging solong anak siya. Pero may mga kuya siya. Pero naging bunso siya. Kahit na sabihin natin bunso siya, andyan yung mga kuya niya, 3 kuya niya, siya nag-iisa. Kahit na, naasikaso siya, naalagaan, kasi nga, isa lang siyang babae. Pero itong babae na to, naging, hindi man lang, kumbaga, hindi naman siya naging masaya palagi. Kumbaga, masaya kasi nandiyan yung parents niya lagi, naasikaso siya, yung mga kuya niya nababantay, napapakain. Kaso yung nagkaroon ng nagkaroon siya ng mga kapitbahay na napakadaming bata, Diday. Oo, ang dami ng mga kapitbahay na bata na halos mga pusa kung mga anak. Kumbaga, kakapanganak pa lang ngayon, bago siguro mga ilang buwan pa lang, buntis na naman. Tapos, ang maging kasayahan nung babae na ito, ang daming babae ang naging anak. Kasi bawat nalalabas na baby, puro mga babae. So, itong babae na to, halos doon na matulog mag-asikaso doon sa kapitbahay. Ewan ko ba naman dyan? Bakit ang pati kapitbahay kumbaga inaasikaso mga samantalang sa bahay siya, laro-laro lang. Pero siya, lagi nasa kapitbahay. Yun, inaasikaso yung bata. Yung pala, na-request pala niya yun sa parents niya na magkaroon siya ng kapatid na babae. Kasi nga may mga kuya na siya, solo siyang babae na baby siya. Gusto niya magkaroon siya ng panibagong kapatid na babae. Ayun talaga ang na-request sa kanya sa parents niya. Araw-araw inaano niya sa parents niya na gusto niya ng baby, gusto niya baby. Gusto ko ate siya, gusto niya maging ate. So, ang ginawa ng mag-asawa, nag-usap din yung mag-asawa kasi lagi mga busy sa trabaho. Ngayon, ang ginawa ng mag-asawa, sumali siya sa mga simbahan. Kasi nagsisimba naman sila every Sunday. Kaya lang, di ba meron doon mga couples for Christ, yung mga, basta yung dati kasi sa mga simbahan, maraming mga samahan. Iba-ibang grupo. Para mga grupo ba para sa mga mag-asawa. So, yung parents niya, talagang sinali lahat ng mga grupo-grupo na kahit pagod siya sa isang linggo na trabaho, pag Sunday, may samahan ng mga mag-asawa. Yun. Lagi siya ang kasama ng parents mo pag napunta yung mama niya at papa niya doon sa mga samahan. Yun, pagdating doon,
nag-enjoy naman siya kahit kasama. Kasi nga, may mga bata pa rin. Siyempre, mga batang babae. Sa awa naman ng Diyos, naging masaya yung babae. Naging masaya kasi after ng ilang taon na pinasama ng parents niya, nagkaroon siya ng baby, yung mama at papa niya. Naging isang baby. So, tuwan-tuwa yung babaeng to kasi nga nagkaroon siya ng anak ng kapatid. O for the first time nagkaroon na siya ng kapatid na babae. Kasi 8 years old na siya doon. Nagkaroon siya ng kapatid. Tuwan-tuwa siya kasi papasok siya sa school, tapos uwi siya ng uwi. Halos lahat siya na nag-asikaso. Minsan siya na naglalaba kahit medyo bata-bata siya. Kasi ano lang siya, grade 2 ata, grade 3. Grade 3. Tapos mag-aano siya. Kumbaga, in-accept niya lagi ang responsibilidad niya. Kasi, ayan ang wish niya eh. Ayan ang wish niya kay Papa Jesus na magkaroon siya ng kapatid. Kahit na ayaw niya maging solo na babae na magkaring baby. Mas gusto niya maging responsibilidad, maging ate. So ngayon, nangyari, masaya kasi hanggang sa lumaki yung bata, yung baby na yon, alagang-alaga niya dati. Tapos, pag napunta sa school, bago siya pumasok, naalagaan niya muna yung kapatid niya. Tapos pagdating niya, galing sa school, nag-aalaga na naman siya. Nung medyo lumaki-laki na yung kanyang kapatid, hanggang sa nagtrabaho, hanggang sa nag-school siya, kasama niya lagi ang kapatid niya. Nakakaloka kayo. Ewan ko, ba't lagi ba kasama niya kahit nung elementary pa lang? Kasi yung parents niya, back uli sa trabaho, busy sa trabaho, laging busy. Ngayon, no choice siya, kundi asikasuhin mo yung kapatid mo kasi nga, may trabaho yung parents. So, ang ginawa ni ate, pumasok siya sa school. Pagdating ng, bago magtanghalian, pasok na siya. Yung parents niya naman, wala din dyan. So, nagpaalam siya sa asawa niya, nagpaalam siya sa teacher na sasama niya ang mga kapatid kasi nga walang bantay. So, kinover niya talaga kasama niya sa school. No choice. Pinayagan naman siya ng parents niya hanggang sa makatapos ng school, kasama na naman yung kapatid niya. Ay nakakatawa kasi cover niya ang kanyang kapatid. Bulat dumating sa buhay niya. Kumbaga para sa kanya, binigyan siya ng Papa Jesus na nagbinigyan siya ng wish niya noon pa. Kaya kinoberan niya, niresponsibilidad niya simulat sa pool. So nangyari, hanggang lumaki na yung kapatid niya, siya nag-asikaso hanggang sa nagkaroon siya ng trabaho. Nagkaroon siya ng trabaho, pero yung kapatid mo medyo high school pa siya nagtatrabaho. Pero yung nagtatrabaho siya, asikaso na naman siya. Kasi may mga nasunod na naman yung mga kapatid. Hindi niya akalain na isa lang ibibigay niya na isang kapatid na babae. Kasi ngayon ang wish niya magkaroon ng kapatid. So, dinagdagan ulit siya ng pangatlong babae hanggang sa naging 8 silang magkakapatid. So, naging 4 silang babae. So, no choice. The responsibility pa rin niya hanggang sa nung mag-aaral na yung kapatid niya, nag-graduation na yung kapatid niya sumunod sa kanya. Tapos, itong kapatid niyang unang-una, na naging unang babae niya, sobrang close silang dalawa. Kasi nga, siya yung unang-unang babaeng kapatid na ni-request niya. Ayun ang naging binigay sa iyo ng Diyos. So, ang nangyari, hanggang sa lumaki sila magkapatid, naging isa't isa sila, lagi magkausap, kahit di sila nagkikita, hanggang sa yung ate niya,
hanggang sa itong ate na to, nagkaroon ng sakit. Hindi niya akalain na mangyayari sa buhay niya na to na, kasi nga marami siyang responsibilidad. Itong kuya na to kasi maraming responsibilidad na hindi niya kailangan isipin na dapat niyang gawin. Kasi nga ang masaya sa kanya maging trabaho lang ang trabaho. Masipag siya magtrabaho. Kasi ang mahalaga sa kanya, sa dami niyang responsibilidad, kahit wala siyang asawa, wala siyang anak, pero marami siyang inaalagaan. Bukod pa siya magtrabaho. Sobrang sipag niya sa trabaho, nagkaroon siya ng sakit. So, kaya ang naging masaya dun sa atin na to, dahil simulat sa pool, nang nagkasakit siya, kinover siya na responsibilidad naman yung mga kapatid niya. Mga kapatid naman niya ang nag-responsibilidad bilang ate. Kasi, yung ate mo, siya naman yung sumunod sa kanya, sa ate mo. Kaya, sinunod niya ang responsibilidad ni ate. Kasi, wala rin siyang asawa, wala rin siyang boyfriend. Oo, nakikipag-relation para mag-enjoy. Kaya masaya din ng ate niya na kahit magkalayo sila, ang bawat isa nilang dalawa ay nag-uusap-usap palagi. Yun. Sa totoo lang, ito talaga in the ending, pinaka-ending natin kwentuhan, dahil mga chismosa, ito talaga ang kwento. Ako talaga si ate. Oo. Tapos yung sumunod sa akin, ayun ay si Tintin. So ito yung talaga yung kapatid ko na kahit nagkakaaway din kami dati, kasi pagkatamad, mga tamad din sa bahay o sa bahay o mga ano. Pero pagdating sa trabaho, mga masisipag sa trabaho. Mga tamad lang talaga sa loob ng bahay. Kaya ayaw magsipagwalis, ayaw magsipaglaba, ayaw. Pero masaya naman kahit sa sa awa naman ng Diyos. Kahit ngayon, nagkikita kami, nagkakasama. Siya ngayon, ang nagko-cover sa akin na siyang sa akin ng gamot. Kasi katulong doon naman niya yung kuya ko. Oo, tinutulungan din siya ng kuya. Kasi kahit may sakit din yung kuya kong panganay, at least kahit paano ngayon, maging masaya kami kasi malakas na rin yung kuya namin. Kasi nagkasakit din siya. Buti na lang hindi siya naging kagaya ko, naging over ang naging sakit ko. Na kahit na ayaw ko naman mangyari. Kaso no choice, ganun talaga nangyari. Kaya, sa awa naman ng Diyos, kahit nakasama ko pa rin mga kapatid ko. Kaya yun, masaya ako. Yun lang, Diday. I love you.